Buccaneer nga ba ang isa sa kahinaan ni Im-sama? During chapter 1150 nga nagpakita ng glimpse ng kakayanan itong si Imu. Sumanib nga siya kay Ganku at tinake over na yung katawan neto. Kung saan nakitaan nga natin siyang naglabas ng isang libro. Itong libro nga na to mapapansin natin na halos dito nakasentro yung bawat atake ni Im-sama. Gaya ng paglalabas niya ng baril at espada nakita nating nagmula sa libro na to. Even yung pagte-turn nga niya kila Brogy at Dory into demon form nagmula rin sa libro na to yung ginamit niyang spell. Kaya naman mapapatanong nga tayo kung ano kaya itong libro na to. Hindi kaya sa libro na to nakalagay ang lahat ng kakayanan ng mga devil fruits sa mundo? Kumbaga lahat ng powers ng mga devil fruits gaya ng mga pinakamalalakas na Gura-Gura no Mi, Dark Fruit at even itong OP no Mi ni Trafalgar Law nakalista sa libro na to. Kung iisipin natin magme-make sense nga ito. Dahil unlike nga sa ilang karakter sa One Piece na hayok mahanap ang ilang kakaibang devil fruits, mapapansin nga natin na itong world government kahit marami silang resources para mahanap itong mga devil fruits na to, hindi nila ginagawa. Bakit? Dahil bakit pa nila hahanapin itong malalakas na devil fruits kung hawak naman na nila itong libro na taglay ang lahat ng kakayanan ng mga devil fruits sa mundo, 'di ba? Ngayon ang magiging tanong kung nasa libro pala na to yung kapangyarihan ng mga devil fruits sa mundo, bakit ganun na lang yung takot ni Imu kay Joy Boy? Dahil sa mga recent chapters nga ilang beses na nating nakikita na halos manginig sa takot si Imu once na mabanggit lang itong pangalan ni Joy Boy. Even yung nirelease ngang haki ni Emmet galing sa kaibigan niyang si Joy Boy 800 years ago pa, nakitaan nga natin ng takot itong si Im-sama. Hindi kaya ang dahilan neto dahil sa yung kakayanan ng devil fruit ni Joy Boy na Hito-Hito no Mi model Nika, ito lang ang wala sa libro na to? Kumbaga yes, lahat ng powers nasa libro ni Im-sama. Pero itong powers nga ng Sun God Nika wala sa libro na to. Possible kaya na at some point sa history nagawang mapunit ng side ni Joy Boy yung pahina na naglalaman ng kakayanan ng Sun God Nika sa libro na to? Ito kaya ang rason kung bakit ganun na lang yung takot ni Imu sa Sun God Nika na devil fruit, dahil ito nga lang yung nag-iisang powers na wala sa libro niya? Anyway, mabalik nga sa chapter 1150 nung ipakita itong double panel ng buong puwersa ni Imu na currently pinapangunahan nila Brogy at Dory, nabanggit nga niya na ito daw ang totoong lakas ng Elbaf. Hindi kaya itong tinutukoy ni Imu na totoong lakas ng Elbaf nung unang panahon ganito talaga ang itsura ng mga ito? Dahil kung iisipin nga natin para sa mga giants na nakatira sa Elbaf, sinasabi nga na ito daw ang Land of Warriors o sila daw ang pinakamalakas na nasyon sa mundo dahil sa magigiting netong mandirigma. Pero yung pinapakita nga nila ngayon salungat sa supposedly na pagiging malakas nila. Kaya naman nakakapangduda nga na ito yung kilalang Elbaf ni Imu. Balililinawin lang natin na although nakita na natin yung flashback ni King Harald, kapansin-pansin nga na yung mga giants during sa era niya hindi na rin gaanong matatapang o talagang pangbakbakan. Meaning yung tinutukoy nating era ng mga giants na kilala ni Imu yung technically na 200 years ago and beyond. So possible na ganito literal ang mga giants noon ng Elbaf at meron lang isang individual na nakapagpabago sa kanila. Kung ako nga ang tatanungin ang unang papasok sa isip ko sa kung sino ang may ganitong klase ng abilidad itong si Kuma. Si Kuma na isang Buccaneer. Bakit? Dahil during Egghead Island arc nga meron nang ginawang example si Oda patungkol dito. Ito nga yung pagbubura sa humanity ni Kuma. Technically nga dahil sa burado na dapat itong pagiging tao ni Kuma, dapat nga na isa na siyang fully cyborg. Pero dahil nga sa anak niyang si Bonnie magically nga na bigla na lang bumalik yung malay ni Kuma o yung pagiging tao niya. Nung makita nga ito ni Vegapunk
Frank gulat na gulat siya. At dito niya na nabanggit itong patungkol sa special characteristics daw ng mga Buccaneer. Hindi kaya itong mga Buccaneer may kakayanan na pabalikin sa normal itong mga ginagamitan ni Imu ng Devil's Contract gaya ng ipinakita ni Kuma sa sarili niya? Ito kaya yung rason kung bakit inubos ng world government itong lahi ng mga Buccaneer? Ito kaya ang rason kung bakit mainit itong si Gorosei Saturn kay Kuma? Bali madagdag ko lang guys alam naman natin na sa nangyayaring God Valley incident nagharap itong batang Kuma at itong si Gorosei Saturn. Itong moment nga na to bago pa i-reveal ni Kuma na nakapagligtas daw siya ng maraming tao. Meaning natalo ni Kuma itong si Saturn. Ngayon ang magiging tanong ano kaya ang ginawa ni Kuma para matalo itong si Saturn? Nakita nga natin kung gaano kahalimaw itong si Saturn during Egghead Island Arc at the fact nga na natalo siya na itong si Kuma sa pamamagitan ng kakakain niya lang na devil fruit nakakapangduda nga ito. Hindi kaya merong ibang kakayanan si Kuma bukod sa devil fruit niyang to? Pinalaya kaya niya si Saturn mula sa devil's contract ni Imu? Ito kaya yung foreshadowing sa pagsasabi niya na kung meron man daw siyang kakaibang power gagamitin daw niya ito para magligtas ng mga tao? Ito kaya ang tatalo kay Im-sama? Kumbaga in short itong kamay ni Kuma na sinasabing hands of liberation daw hindi kaya literal yung message neto na gusto sa ating i-portray ni Oda? Literal na itong mga Buccaneer ang makakapag-liberate sa mga taong may devil's contract ni Imu. Bali sa nangyayaring Elbaf arc nga currently na present dito si Kuma. Kaya naman kung tatama nga itong theory natin na may kakayanan itong mga Buccaneer na pabalikin sa normal na malay nila itong mga nasa ilalim ng devil's contract pwedeng-pwede nga itong gawin ni Kuma sa nangyayaring Elbaf arc ngayon. Lalo na at halos karamihan sa mga giants ngayon nasa ilalim ng devil's contract. Magandang way nga ito para ma-prevent ni Kuma yung pagpatay ni Imu sa grupo nila Brogy at Dory. Kaya naman hintayin nga natin kung ano ang mga susunod na mangyayari sa napaka-thrilling na Elbaf arc. Anyway, kung may thoughts o idea nga kayo patungkol sa pagkakaroon ng mga Buccaneer ng kakaibang kakayanan gaya ng pagtatanggal ng devil's contract ni Imu, pati na sa kung anong thoughts nyo sa librong gamit-gamit netong si Im-sama wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!